Ang aklat ng propetang si Zephanias. Nabuhay si Zephanias sa mga huling dekada ng kaharian sa Timog, ang Juda. Noong sinubukan ni Haring Josiah na baguhin ang lupain, inalis niya ang mga Diyos-Diyosan at ibinalik ang templo sa pagsamba sa iisang Diyos ng Israel lang. Pero masyado nang umabuso ang Israel. Malalim na nakatanim na sa buhay ng mga tao ang pagsamba sa ibang Diyos. Sa huli, dahil sa kanyang pagyayabang, namatay si Josiah sa labanan ng pangunahan niya ang Jerusalem para banggain ang Babylonia. Nakita lahat ni Zephanias na darating ang mga ito. Nagbabala siya sa mga pinuno ng Jerusalem sa loob ng maraming taon. Ang maikling aklat na ito ang koleksyon ng kanyang mga tula. Mababasa dito ang kabuuan ng kanyang mensahe. Dinisenyo ito na may tatlong pangunahing bahagi. Nakatuon ang una sa araw kung kailan hahatulan ng Panginoon ang Juda at Jerusalem. Ang pangalawang bahagi ay tungkol sa araw kung kailan hahatulan ng Panginoon ang mga bansa at ang Jerusalem na naman. Tinatalakay sa pangatlong bahagi ang pag-asa na hindi nawawala para sa mga bansa at para sa Jerusalem kahit na hinatulan na sila ng Diyos. Nagsimula ang unang bahagi sa nakakagulat na pagbaliktad sa mga pangyayari sa Genesis 1. Ang mabuti, maayos na mundo ng Diyos ay babalik sa mundong sira-sira, madilim, magulo at walang makikitang bagay na may buhay dito. At habang nagbabasa ka, maiisip mong binubuo ni Zephanias ang lahat ng matitinding larawang ito para ipakita ang katapusan ng Jerusalem. Lahat ng institusyon sa lungsod na ginagamit para sambahin ang Diyos ng mga taga-Kanaan ay wawasakin. Ang lahat ng namumuno na sangkot sa pang-aabuso, lahat ng sentro ng ekonomiya na gumagawa ng baluktot at mapagsamantalang sistema ng pagpapautang, lahat ng ito ay tatanggalin kasama ng mga pader ng lungsod. Binuo ni Zephanias ang mga larawan na ito na nagpapakita ng katapusan para ipakita na talagang mahalaga ang mga mangyayari. Tumutukoy ang lahat ng ito sa malaking hukbo ng mga sundalo na darating para wasakin ng Jerusalem. Nakakapagtaka na kahit kailan hindi binanggit ni Zephanias kung kaninong hukbo ang gagamitin ng Diyos sa pagpaparusang ito. Ngayon, malalaman natin sa ibang mga propeta kay Mikas o kay Habakuk na Babylonia ang tinutukoy dito. Pero kahit kailan, hindi ito binanggit ni Zephanias. At dahil gusto niyang bigyang diin ang papel ng Diyos sa pag-angat at pagbagsak ng lungsod. Sa katunayan, ito ang nagbibigay ng pag-asa kay Zephanias. Hindi ibig sabihin may iwasan ng Jerusalem ang kapalaran nito. Pero sa pangwakas na tula ng unang bahagi, nananawagan siya sa lahat ng nasa Jerusalem na tumawag sa Panginoon. At sinabi niyang, ang mga ito ang bubuo sa mga tapat na maiiwan, ang mga taong ililigtas dahil nagsisi sila. Sa pangalawang bahagi, pinalawak ni Zephanias ang kanyang focus at isinama ang mga bansa sa paligid ng Juda, ang mga Filisteo at Moabite, ang mga Ammonite at kahit ang mga Assyrian. Inakusahan niya silang lahat ng katiwalian, karahasan at kayabangan at hinulaan niya na babagsak din silang lahat sa Babylonia. Ang nakakagulat, mga Israelita sa Jerusalem ang huling grupo ng mga tao na pinunteriya sa bahaging ito. Mukhang sumobra na talaga ang kasamaan at karahasan ng mga pinuno, propeta at pari ng Israel. Napakalayo na nila sa Diyos kaya hindi na sila kinikilala bilang kanyang bayan. Kaya nagtatapos ang bahaging ito sa pinakahuling desisyon ng Diyos. Sinabi niyang pagsasama-samahin niya ang lahat ng bansa kasama ang Jerusalem at ibubuhos niya ang kanyang nagliliyab na galit. Parang nagliliyab na apoy ang paghatol ng Diyos na tutupok sa kasamaan ng lupain. Matindi talaga ito. Kaya nakakagulat ang susunod na linya na magdadala sa atin sa huling bahagi ng libro. Makikita natin na ang nagliliyab na apoy ng paghatol ng Diyos ay hindi tuluyang pupuksa sa mga tao. Imbis na wasakin lahat, ang layunin nito ay linisin ang mga bansa kasama na ang Jerusalem. Nagsimula ang seksyon na sinabi ng Diyos na gagamutin niya at babaguhin ang mga naghihimagsik na bansa para maging iisang pamilya. At pagkatapos maging dalisay, tatalikuran nila ang kanilang kasamaan at tatawagin ang pangalan ng Panginoon. Tinuturo ng mga paglalarawang ito ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12. Gagawa ng paraan ng Diyos para pagpalain ang mga bansa at ganun din ang Jerusalem.
Nakafocus ang pagtatapos ng libro sa muling pagtatayo sa lungsod sa gitna ng mga bansa. Makikita ang presensya ng Diyos sa lungsod na muling itinayo, kasama ang mga tapat na iniligtas, mga nagpakumbaba at binago ng habag ng Diyos. Tinawag sila para umawit at magsaya. At sa pambihirang larawan na ito, makikilala natin ang Diyos na parang isang makata na gusto din umawit. Mananahan ang Diyos na kasama ninyo at magsasaya kayo sa mga awit, sabi ni Zephanias. Ang pangwakas na tula sa libro ay natapos sa isang nakakamanghang larawan ng Diyos. Isinasama niya sa kanyang pamilya ang mga kawawa, ang mga mahihirap, may sakit at itinataas sila at binibigyan ng karangalan. Dito nagwakas ang libro. Sa loob ng maikling aklat na ito ni Zephanias, mababasa ang ilan sa pinakamatinding paglalarawan sa katarungan at pagmamahal ng Diyos na makikita sa sinulat ng mga propeta. Nagpaparusa siya para protektahan at iligtas ang kanyang mundo mula sa nakakakilabot na kasamaan ng tao at ang kanilang karahasan. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang masasamang ginagawa ng mga tao sa isa't isa at sa kanyang mundo. Pero humahatol din siya para ibalik sa ayos ang mundo. Isang mundo kung saan malayang umuunlad ang buhay ng mga tao ng may kapayapaan dahil sa kanyang pag-ibig. Ngayon, tinutulak tayo ni Zephanias para yakapin ang dalawang aspeto ng katangian ng Diyos, ang kanyang katarungan at ang kanyang pagmamahal. Gusto niyang matutunan natin na kapag pinagsama ang dalawang ito ang magbibigay ng pag-asa sa ating mundo. At tungkol dyan ang aklat ng Zephanias.